Opo, lahat ng gawaing immoral may nakalaang parusa. Pero ang mga immoral na bagay na nagagawa ng tao, pagka po pinagsisihan yan at nagpasakop at sumampalataya kay Kristo, nabubura po yan. Napapatawad ng Diyos yung mga immoral na yan. Kaya si Kristo po ay karapat-dapat na maging panagot sa mga immoral nating ginagawa. Kasi siya man po inudyukan ng demonyo, tinukso na gumawa ng immoral. Pero ang sabi po sa Hebreo, ganito naman ang mababasa natin sa isang talata, sa Kapitulo 4 at versikulo 15. Pakinggan nyo. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Kristo po tinukso sa lahat ng paraan. Sabi ng Biblia, tayo'y mayroong dakilang saserdote na hindi maaaring hindi mahabag sa ating kahinaan. Lahat ng gawaing immoral, bunga po ng kahinaan ng laman ng tao yan kapatid. Pero mahahabag siya sapagkat siya man ay tinukso rin sa lahat ng paraan, gaya natin. Pero gayon man, nakapagtiis siya. So si Kristo ang makakatubos ng ating mga kahinaan na nagawa natin at ang immoralidad na nagawa natin, bunga ng ating kahinaan. Kayang-kayang patawarin ni Kristo yon at tubusin dahil siya man ay nakaranas din ng ganong panunukso pero hindi siya natangay noon. Kaya meron pong nakalaang pagpapatawad ng Diyos sa mga nagagawang immoral. Ang katunayan niyan yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 2 Korinto, ganito po ang ating mababasa. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo'y masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una ay hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Ayan. Ang ibig sabihin po ni Pablo dyan, may pagkakataon pala yung nakagawa ng karumihan, pakikiapid at kalibugan kung pinagsisisihan. Ang sabi niya dun sa 21, ay natatakot ang wika ako, baka pag dumating ako na muli, ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami na nangagkasalang una, na hindi nagsisi sa karumihan, sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. So ang kailangan po kung nakagawa ka no, natukso ka, kailangan ay pagsisihan at pagka pinagsisihan, hindi mo na po babalikan yun. Yun po, may nakalaan pong pagpapatawad ng Diyos doon.